We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating online simbahay. Welcome po natin lahat nating mga pastors, mga leaders, mga cell group members, lahat nating mga magulang, mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan ay welcome sa ating simbahay. Lahat po ng mga worshipers natin na nandito sa umagang ito ay ating pong wini-welcome. At we really praise God dahil God is unstoppable. Hindi siya mapipigilan sa kanyang layunin at lalo na sa mga anak ng Diyos ay hindi mapipigilan. Even in online platform ay masigasig na nakipag-ugnayan sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita at sa mga awitin. So again, welcome po sa lahat ng mga anak ng Diyos na kasama natin sa pagsamba sa oras na ito. Here and abroad, lahat ng mga nasa iba't ibang bansa ay ating wini-welcome at lahat ng mga nasa provinces, Luzon, Visayas at Mindanao ay wini-welcome po natin. Kaya sa oras na ito mga kapatid, ang oras na ito ay banal na oras kahit sa bahay po kayo, saang lugar man kayo, stay put at focus po tayo dahil para sa Panginoon itong ating ginagawa na tayo'y mabigyan ng kapahayagan at mabigyan natin siya ng oras ng ating pagsamba sa Kanya. Let us pray. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong gabay, salamat sa iyong patnubay, paglingap at kagalingan na binigay sa amin sa nakalipas na mga araw. Salamat o Diyos, inipon mo kami dito sa online platform kahit na nasa different places kami. Ikaw, O Diyos, ang nag-udyok sa amin sa galaw ng Espiritu Santo na paglaanan ka ng oras upang makinig sa iyong mga salita, sambahin ka sa mga awitin. I pray, Lord God, blessing sa lahat ng mga anak mo na nandito ngayon. Sa iba't ibang sulok ng bansa, sa labas ng Pilipinas, pagpalain mo ang mga anak mo at ganun din sa mga nasa probinsya, sa syudad ng Luzon, Visayas at Mindanao. Abutin mo, O Diyos, ng iyong kapangyarihan. Pinagkatiwala namin sa iyo ang oras na ito. Sa iyo pong kapurihan, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Damhin po natin ang mga awiting ito, ibibigay sa atin ng CGS Philippines Worship Team. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Yes, Lord. Oh, I love you more than I can say. All together. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Still my soul to you remains, only you will I adore.
on, church. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Sing it out. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Yeah. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Ever I will sing, ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you, still my song to you remains. Only you will I adore. Only you will I adore. Thank you, God. Only you will I adore. Only you will I adore. Oh, we lift our praises to you today. Oh, we thank you, God. Thank you, Jesus. Salamat po sa mga mensahe na ating narinig mula sa CGS Philippines Worship Team at ang ating mga notebook, ang ating mga ballpen at ganun din ang ating mga Bible ay nakalaan na po dyan sa ating worship place. No? Dapat ang ating mga bahay may worship place yan na kung saan para lamang yan sa ating pagsamba sa Diyos. No? Saan man kayo, as we respect our God, we honor our God, it's time for us, no, na makipag-ugnayan sa Kanya sa pamagitan ng pakikinig ng salita Niya at ganun din sa pamagitan ng sama-sama nating pagsamba sa Kanya. Sa umagang ito, buksan natin ang ating mga Bible, Deuteronomy chapter 10, verses 12 to 13. Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya'y igalang ninyo siya. Sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan ay tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Ang ating pag-usapan, ang paksa natin, benefits of serving God. May pakinabang ba sa paglilingkod sa Diyos? Yan ang ating pag-usapan. Benefits of serving God. Marami tayong naririnig. May mga iba't ibang pangangatwiran tayong naririnig habang patuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. May nagsasabi, pasensya na, wala akong oras dyan. Kailangan ko maghanap buhay sa aking pamilya. Ang iba naman, sinasabi, pasensya na po, nag-aaral pa po ako. No? Tinatapos ko po ang aking kurso. Pasensya na dahil meron kaming binabayaran. So wala akong panahon dyan. Iba-ibang pangangatwiran, ang tingin sa paglilingkod sa Diyos ay abala sa buhay natin. Parang added schedule yan ng mga mahalagang ginagawa mo sa buhay. Naghahanap buhay ka, nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, dagdagan pa ng cell group, dagdagan pa ng pagsamba, dagdagan pa ng training, dagdagan pa ng mentoring. Ang tingin mo,
para lang yan sa walang ginagawa. So ang tingin mo sa paglilingkod ay parang dagdag bigat sa iyong responsibilidad. Ngunit ang ating tingnan ngayon, tama ba yung pananaw natin? Bakit naman may mga naglilingkod, mga negosyante, may mga naglilingkod, 8 oras ang trabaho, leader pa ng cell group? Bakit naman may naglilingkod, estudyante, naging cum laude, pero leader of leaders, ginagamit din sa paanan ng Panginoon. So, ibig sabihin, lahat ng pangangatwiran ng iba sa kanilang paglilingkod ay mga maling pangangatwiran. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi sagabal. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi siya dagdag bigat sa mga schedules mo. Ang paglilingkod sa Diyos ay isang benefits. Yan ba ating pag-usapan? Ay isang kapakinabangan. At ating alamin na sa umagang ito, mga kapatid, ang kahalagahan ng paglilingkod, meron pala itong benepisyo. At tandaan po natin, isa sa dapat nating malaman, we are created to serve God. Tandaan natin yon. Nilikha ka ng Diyos hindi para magtrabaho sa sarili mo. Hindi para mag-asawa at mag-focus ka lang sa pamilya mo. Hindi para mag-aral na mag-aral, mataas ang edukasyon at makapagtrabaho o kaya makapagnegosyo. Tandaan natin, mga kapatid, lahat ay galing sa Diyos. Kaya nga ang sabi dito sa ating binasa, bayang Israel, ang nais ni Yahweh mula sa inyo. Ano po yung nais ni Yahweh? Gusto lang naman niya'y igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, at ang kasunod na pangungusap, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. So, ibig sabihin, kalooban ng Diyos na we must serve Him with all our heart and soul. Paglingkuran ng buong puso't kaluluwa at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Para pala sa kabutihan natin ang paglilingkod natin sa Diyos. Hindi pala ito isang obligasyon. Hindi pala ito dagdag bigat sa ating responsibilidad. Ang paglilingkod ay isang benepisyo ito sa buhay po natin. Now, bakit natin sa paglingkuran? Kung basahin natin sa ibaba niyan, siya ang may-ari ng langit. Siya may-ari ng daigdig. Siya ang may likha sa buhay mo. Kaya pag ginusto ni Lord na kunin ka, wala kang magagawa. Ibig sabihin, palagi nating nire-remind tayo, walang anumang nasa atin. At wala nga tayong karapatan na angkinin ang anumang meron tayo. Even ang buhay na ito. Kaya nga, dapat nating malaman, mga kapatid, ang paglilingkod pala sa Diyos, kahit may asawa ka, nag-aaral ka, may pamilya ka, may negosyo ka, hindi dapat nawawala yan. Sabi nga ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng alisin ang paglilingkod sa buhay mo. Kaya pala may mga tao na kahit kumikita ng malaki, kahit na naabot ang pangarap niya, nagkaroon siya ng magandang pamilya, kahit na na-raise niya ang mga anak niya sa magandang school, may sarili na siyang property, marami pa ring mga tao na hungkag ang buhay nila. Pag sinabi mo hungkag, kulang. Alam niyo ba ang dahilan? Kulang talaga ang buhay mo pag hindi ka naglilingkod sa Diyos. Lalo na hindi ka ginagamit ng Panginoon. Kasi nilikha ka para mag-serve sa Diyos. Ang ginawa mo, hanap buhay, kain, at the same time, puro lamang sa sarili mo, pero hindi mo siya nilaanan ng para sa Kanya. Ibig sabihin, ang mga hindi naglilingkod sa Diyos, hindi nagagamit, para lamang tayong roller coaster na walang
fulfillment, walang accomplishment, walang pakatuparan na nangyayari sa buhay po natin. At yan po ang malaking problema ng marami. Kaya maraming mga tao na walang direksyon. Maraming mga tao na puno ng kalungkutan at kapighatian ng buhay, puno ng frustration. Why? Hindi sinama sa kanyang oras, sa kanyang panahon, sa kanyang lakas, ang Diyos. Kaya pag hindi ka nagsiserve sa Lord, mapapagod ka lang sa buhay mo sa mundong ito. That is why serving God is very important. Napakahalaga yan. At alamin natin ang benefits of serving God. Number 1, benefits of serving God. Number 1, God prolongs your life. Nakita ko dito na hindi pala sa pagkain ng masustansyang pagkain humahaba buhay natin. Hindi pala sa pag-i-exercise humahaba buhay natin. Hindi pala sa mga gawa natin na pwede natin i-prolong ang life natin. Ang Diyos ang nagpapahaba ng buhay dahil sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Sa Kanya nanggaling ang life natin. So hindi, although mahalaga na ang kinakain natin, healthy food, nakakatulong yan upang hindi tayo magkasakit. Mahalaga nag-i-exercise po tayo upang everyday may lakas po tayo. Pero tandaan natin, ang nagpapahaba ng buhay ay ang Diyos. At nakita ko, ang mga nagsiserve pala kay Lord, ang benepisyo nito, siya nagpoprolong ng buhay. Yung mga namumuhay ng matuwid, tinatalikuran ang masama, at nagsiserve sa Lord. Ipapakita ko sa inyo ang verse, mga kapatid. Isa sa mga example dito, narinig natin yan, yung buhay ni Haring Hezekiah. Nag-declare si Lord na mamamatay na siya. Sinabi ni Isaiah sa kanya. Pero nag-pray si Hezekiah doon sa Isaiah 38, 1-5. Panginoon, naging tapat ako sa iyo. Naglilingkod ako sa iyo. Narinig yun ng Panginoon. Sabi ng Lord, i-extend mo ng 15 years ang buhay niya. Kaya dito ko nakikita na ang paglilingkod sa Diyos, nagdideposito ka sa langit. Nakikita ni Lord na ikaw ay cell group leader. Nakikita ni Lord na nagdi-disciple ka. Nakikita ni Lord na ikaw ay nag-undergo ng training upang magamit ka. Nagpipray ka sa mga tao. Nagdi-devote ka sa word niya. Nag-undergo ka sa mga mentoring para ma-develop ka. Alam niyo mga kapatid, naka-record kay Lord John. At pag dumating sa iyo ang mga masasabi nating pinakamatinding crisis sa buhay, si Lord mag-i-extend ng buhay mo. Kasi nakita niya na ikaw ay nagsiserve sa Kanya. Tingnan po natin. Basahin natin ang Ezekiel 33, 14-16. No? Ezekiel 33, 14-16. Anong sinasabi dito? Sa verse 33. Tungkol sa masama, sinabi kong siya'y mamamatay. Gayunman, kapag tinalikuran niya ang kasamaan at nagbagong buhay, tumupad sa kanyang pangako, isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Hindi na alalahanin ang dati niyang kasamaan at dahil sa kanyang pagpakabuti, mabubuhay siya. So kung unawain natin ang verse na ito, ang isang masama, tinalikuran ang kasamaan, at nagbagong buhay, sinauli ang mga ninakaw, at sumunod sa tuntunin ng buhay. Anong sabi ng Diyos? Hindi ko na alalahanin ang kanyang kasamaan. At ito maganda, dahil sa kanyang pagpakabuti, mabubuhay siya. Kita niyo mga kapatid, si Lord nag-extend ng buhay sa mga taong nagbagong buhay. Oo nga naman, hindi ka na umiinom ng alak, ma-extend talaga buhay mo. Hindi ka na nanigarilyo, ma-extend talaga buhay mo. Nakita niyo mga kapatid, hindi ka na nagpupuyat sa pagsusugal, i-extend talaga ni Lord ang buhay mo. Hindi ka na magagalitin
Binago ka na ng Panginoon. Hindi ka na naglalagay ng puot, galit sa puso mo. I-extend talaga ni Lord ang buhay mo. Ito yung sinasabi dito. Ito ang warning naman sa atin na nakakakilala sa Panginoon. In 18 to 19. Anong sabi sa 18 to 19? Dito lang tayo sa verse 18. Mamamatay ang matuwid na magpakasama. Ngunit ang masamang magbagong buhay at gumawa ng mabuti ay nabubuhay. That is 18 to 19. Tingnan ninyo ang comparison. Kapag namuhay ka ng matuwid at bumalik ka sa dati, anong sabi ni Lord? Mamamatay. Pero yung masama na bumalik sa Diyos, naging matuwid, anong sabi niya? Nagbagong buhay, gumawa ng mabuti, ay mabubuhay. So dito ko nakikita, hindi sa ako'y nananakot, delikado pala yung mga tumatalikod sa Diyos. Yung nakita mo ng katotohanan, bumalik ka pa sa dati. Yung sinasabi na nag-U-turn ka pa. Bumalik ka sa mundo. Natuklasan mo ng katotohanan. Mapapaiksi buhay mo sa mundo. Ito yung sinasabi. Ibig sabihin, hindi ipoprolong ni Lord ang buhay natin. Pero yung masama, tinalikuran ng kasamaan at gumawa ng mabuti, naglingkod sa Diyos, naging tapat sa Panginoon. Anong sabi diyan? Mabubuhay. Nalaala ko nga, may mga kalalakihan akong naririnig. Alam mo, pastor, kung hindi ako tumigil sa bisyo ko, baka patay na ako ngayon. Lulong ako sa bisyo, pastor. Pag hindi ko tinigilan, baka hindi ko na nakita maging apo ko. Ibig sabihin, ramdam niya na prolong ang buhay niya. Nakakamatay ang gawa ng mundo. Nakakamatay ang mga alok ng mundo. Hindi naman sa ako'y nananakot. May nababalitaan ako, may mga kabataan na tinalikuran ng discipleship. Nabalitaan ko na lamang na aksidente sa motor. Ang iba naman inatake sa puso. Sabi ko, hindi ipoprolong pala ni Lord ang buhay ng isang tao kapag tumalikod sa Kanya. At yan ay nasa Bible. Isang mayamang binata. Alam ninyo yan. Sa isang turo ni Jesus Christ. Anong sabi ng mayamang binata? Ang dami ko ng inani. Gigibain ko ang lumang bodega. Magpatayo ako ng malaki. Doon ko iimbak ang aking mga ani. At ang gagawin ko, magpakasaya. Kumain, matulog. Ibig sabihin, ang ginawa niya, ini-enjoy niya ang kanyang napakinabangan sa kanyang trabaho. Magpakasaya ka, sarili ko. Kumain ka, sarili ko. Ibig sabihin, everyday sa buhay niya, walang binanggit na Diyos. Ang sabi ng Panginoon, hangal ngayong gabi, kukunin ko ang buhay mo. Sino ang makikinabang sa lahat ng pinagpagalan mo? Nakita natin mga kapatid, isa sa mga warning sa ating lahat, yung nabubuhay ka na hindi mo sinasama ang Diyos. Pwedeng atakihin ka sa puso. Pwedeng tayo ay kukunin na ng Panginoon dahil wala naman siyang napakinabangan sa buhay mo. Nalaala ko mga kapatid, na-testimony ko yan dito, marami akong pinag-pray na matay, yung mga naghihingalo na. Tuwing may mga naghihingalo, tinatawag ako, Pastor, pag-pray ninyo, ang aking asawa, ang aking kapatid, ang aking anak, pero namamatay. At nalaman ko yung background ng pinagpipray ko, mabisyo. Maraming mga bisyo sa buhay. Nang pinagpray ko, namatay. Kasi, hindi ako ang nag-i-extend ng buhay. Diyos ang nag-i-extend ng buhay. Bakit kaya? Oo nga naman. Sasabihin ng Lord, bakit ko extend ang buhay niyan? No, lasinggero yan. Sugarol yan. Walang respeto yan. Isa yan sa mga nilalait ang aking pangalan. At hindi yan nagagamit. Pag nabuhay yan, babalik pa rin yan sa dati. At kung mabuhay man yan, gulay na yan, hindi na mapakinabangan sa paglilingkod. Kaya dito ko naunawaan ngayon,
ang Lord nagpo-prolong ng buhay doon sa mga ginagamit niya. Mga kapatid, kaya dapat nating maunawaan na ang paglilingkod pala sa Diyos, hindi siya obligasyon. Sa ating kabutihan ito. Hindi pala ito responsibilidad. Sa kapakinabangan pala natin ito. Kaya pala nakita ko, ang mga senior citizen nagmo-multiply. May mga senior kami na primary leader namin. 70, 80 years old. Sila yung hundreds of disciple meron. Nakikinabang ang Diyos sa kanila. At kaya pala kahit may naramdaman sila, pinuprolong ni Lord ang buhay nila kasi nakikinabang ang langit sa kanila. Kaya kapag nagkakalat ka sa mundong ito, kilala mo na ang Diyos, nagkakalat ka, kukunin ka na ni Lord. Tandaan natin yon, mga kapatid. Wala tayong silbi sa mundong ito, pasaway tayo sa mundong ito, marami kabataan na mamatay ng maaga. Suwail sa magulang, nilalait ang gawain, feeling entitled, mamalayan mo na lamang maaga pa na mamatay na. Kasi ang Diyos ang may-ari ng buhay natin. Ibig sabihin, kapag si Lord ay sinegregate mo yan, nineglect mo siya, para mo ring sinasabi, wala kang pakialam sa buhay ko. Hindi mo alam siya may-ari ng buhay natin. Kaya yung mga naglilingkod sa Diyos, nagtatanim ka sa langit. Nag-i-extend ka ng buhay mo, mga kapatid. Kaya pag nagkasakit ka, gumagaling ka. Pag may mga pangyayari sa buhay mo na minsan hindi maiwasan, fragile tayo, babasagin tayo lahat. Hindi lahat tayo nagkakasakit, pero pinapagaling ka ng Panginoon. Kasi nagdi-disciple ka, ginagamit ka ng Panginoon. Ginagalang mo siya. Pati pamilya mo, iniingatan ng Diyos. Tandaan natin, matindi ang habag ni Lord sa atin. Hindi lang niya iningatan ikaw. Dahil sa iyo, buong pamilya mo, iniingatan ng Panginoon. That is why serving God prolongs your life. Yan ang dapat nating makita. Nakita natin sa Ezekiel, ang masama na gumawa ng mabuti, kinilala ang Diyos, mabubuhay. Pero yung mabuti na tumalikod at gumawa ng masama, mamamatay. Nakita mo na ang Diyos eh. Naranasan mo ng kabutihan ng Diyos, binago ka na niya. Bumalik ka pa sa putik. Kaya yung mga nakakita sa katotohanan at bumalik sa putik, parang baboy. Ang baboy, paliguan mo man yan, gusto niya putikan. Yun ang dapat nating makita, mga kapatid. At mamamatay tayo. Mamamatay tayo dyan. Kaya napaka mapanganib ang pagtalikod sa Diyos. At mapapansin po natin, pag hindi kasama ang Diyos sa buhay mo, kahit kumikita ka ng malaki, napangasawa mo yung gusto mong mapangasawa. Umunlad ang buhay mo materially, pero patay ang spiritual mo. Tandaan natin, mga kapatid. Kaya maraming nagsasabi, may kulang pa rin sa buhay ko. May kulang pa rin. Hindi nagpapakumpleto ang material na bagay. Hindi nagpapakumpleto ang salapi. Hindi nagpapakumpleto ang anumang meron ka. Ang nagkakaroon ng satisfaction, fulfillment, achievement sa buhay ay ang mga taong naglilingkod sa Diyos. Naglaan ng oras para paglingkuran ang may likha ng buhay niya. Kaya that is the benefits of serving God. Because God prolongs our life. Second, God honors your service to Him. Alam niyo ba na pag naglingkod ka sa Diyos, ino-honor ka ng Panginoon. If you honor God, God will honor you also. Ibig sabihin, kung tinataas mo ang Diyos sa buhay mo, dahil nagsiserve ka sa Kanya, hindi yung nakikinig ka na lang habang buhay. Ang paglilingkod, hindi yung nakikinig lang. Ang naglilingkod, yung ginagamit. Ang naglilingkod, hindi yung viewers. Hindi yung worshiper lang. Ang naglilingkod, ikaw ay nagwi-win soul. Ikaw ay nagre-reach out ng mga tao na mabago ang buhay.
Yun ang serving God with all your heart and with all your strength. Ibig sabihin, kapag ginawa mo yan, God honors your service to Him. That is in 1 Corinthians 15:58. Tingnan po natin. Anong sabi sa 1 Corinthians 15:58? Sabi niya sa last verse, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Kita niyo mga kapatid? Pag masipag ka sa cell group, andyan ka na sa oras ng cell group, masipag ka sa pag-disciple, masipag ka sa mga training process, masipag ka sa pag-develop ng mga leaders, may oras ka para dyan kahit 8 hours ang work mo. Tandaan natin, sabi ng Panginoon, hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Kita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, si Lord nakikita niya na may ginagawa ka para sa Kanya. Kinukwenta ng Lord yan. Kaya pag dumating ang time sa iyo, katulad ni Haring Hezekiah, kukunin na ng Diyos ang buhay niya. Deadline na siya eh. Dumating na yung deadline mo, you can request to God, Panginoon, naging tapat ako sa iyo. Naglilingkod ako sa iyo. May mga disciple pa ako. Mahabag ka, Lord, and God will extend your life. Ang masaklap, wala kang nilaan na oras sa Lord. Mahihiya kang lumapit sa Kanya. Hindi mo na pwedeng utuin si Lord. Panginoon, pag gumaling lang ako, Panginoon, magsisimula na akong maglilingkod. Na-stroke ka na. Stroke ka na. Diba? Tumabingi na yung mukha mo. Hindi ka na makapag-cell group. Nung kalakasan mo, pinagtawanan mo gawain ng Lord. Ngayong tumabingi ka na, hindi ka na makalakad, magdidiman ka maglilingkod kay Lord, tapos naghihingalo ka na, itutuloy na ni Lord na mawala ka. Kasi hindi mo siya pwede utuin. Nung kalakasan mo, pinagtawanan mo siya, kinakantyawan mo ang mga tao na nilalapit ka sa Lord. Pero ngayong parang gulay ka na, gumaling ka man, hindi ka na talaga magagamit ng Lord. So tutuluyan na tayo ng Panginoon yan, mga kapatid. Yung kalakasan mo, kinukutya mo siya eh. Nakita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, hindi mo kayang biruin ng Diyos at hindi mo pwedeng paglaruan ang paglilingkod sa Kanya. Naka-built-in sa buhay ng tao mag-serve sa Diyos. Kaya pag inalis mo yung naka-built-in na mag-serve kay God, sa sarili ka lang nakapokus. Para sa akin to, kaya ako naghanap buhay. Mag-aasawa ako para ang kalungkutan ko ma-solve. Okay? Para sabihin may pamilya din ako. Para may pangarap din ako na umunlad ang buhay. Kaso lang, pag hindi mo sinali si Lord yan, binigyan ka ng pamilya, away pa din kayo. Kumikita ka, ano ka pa din? Depressed. Why? You don't include God in your life of service. Sa tao ka naglilingkod, hindi sa may-ari ng buhay mo. Kaya tandaan natin mga kapatid, nakita natin ngayon, ang paglilingkod pala, hindi yan bahagi ng buhay. Buong buhay natin, dapat nagsiserve tayo sa Lord. Then God will bless your work, God will bless your business, God will bless your family. That's the key. If you seek first His kingdom and His righteousness, then all these things shall be added unto you. Sa atin, baliktad yung pang-uli. Doon tayo sa pang-huli. Yung mga things ang ating pinaglingkuran. And we neglect God na nagbigay ng buhay sa atin, nagbigay ng pag-unlad sa atin. Kaya pag hindi mo ino-honor si Lord, matitigok din tayo mga kapatid. Kaya tandaan natin, God will honor you if you serve Him. Malinaw yan sa Malakay 3:16 to 18. Anong sabi sa Malakay chapter 3, 16 to 18? Tingnan po natin. No?
So, napaka-clear yan. No? Bakit tayo nagsiserve kay Lord? Malakay chapter 3, verse 16. No? Anong sabi dyan? Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Ito yung mga naglilingkod. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. No? Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Ibig sabihin, pag naglilingkod ka sa Lord, ito yung pag-honor ni Lord sa iyo. Ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng gumagalang sa kanya. Ibig sabihin, nakasulat ka sa aklat. Nakalagay ka sa aklat. Ikaw na nagre-respeto sa Lord sa araw ng pagsamba. Nire-respeto mo si Lord, nagre-reach out ka ng mga souls. At anong sabi dito? Magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sabihin, possess ka ni Lord. Kasi nagsiserve ka sa Kanya. Ang Diyos ang may-ari sa iyo, hindi si Satanas. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa Kanya. Ganon mag-honor si Lord. Isi-set apart ka ni Lord, isusulat pa ang pangalan mo sa aklat. At pagkatapos, itatangi ka ng Panginoon. Ibig sabihin, special kay Lord ang mga nagsiserve sa Kanya. At anong sabi dito sa verse na ating binasa? Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa Kanya. That is in verse 17. Ibig sabihin, isi-save ka ni Lord, ililigtas ka niya dahil naglilingkod ka sa Kanya. So, ibig sabihin, andoon ang pag-honor ni Lord sa iyo. Itatangi ka niya, ililigtas ka niya. At makikita po natin dito, mga kapatid, nakatala pa ang pangalan mo sa aklat. See? Kaya sabi niya sa verse 18 ng Malakay chapter 3 verse 18, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Kita niyo ang difference? Anong sabi ni Lord? Makikita niyo ngayon ang kaibahan ng naglilingkod at hindi naglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, special kay Lord ang mga nagsiserve. Ino-honor ni Lord ang mga naglilingkod sa Kanya. Yung iba tulog, ikaw gising. Nagbabasa ka ng Bible, nagpipray ka, nag-abot ka ng kaluluwa. Ang iba, puro lamang kalayawan, pero ikaw, nag-aabot ng mga naliligaw ng landas. Itatangi ka ng Lord. Isusulat niya sa aklat ang pangalan mo. Ililigtas ka niya. That's the difference of those who serve and those who does not serve God. Yun ang kaibahan ng naglilingkod at ang hindi naglilingkod sa Diyos. Kaya makikita mo, may satisfaction ang buhay mo kasi yung pag naka-built-in sa iyo, dinevelop mo yon. Anong naka-built-in sa iyo? Nag-aaral ka, pero nagsiserve ka kay Lord. Nagtatrabaho ka, pero nagsisell group ka. May inaalagaan mong mga anak mo, at the same time naghahanap buhay ka, pero cell leader ka. At makikita mo yung sinusustain ni Lord ang buhay mo. Ino-honor ni Lord ang mga nagsiserve sa Kanya. Nakita niyo mga kapatid? Kaya marami po hungkag ang buhay at kulang ang buhay. Yung tinapon nila ang pagsiserve kay Lord. Kulang pa nga oras ko sa mga anak ko eh. Pag-asikaso ko sa asawa ko. May negosyo ako. Ngayon, ang buhay nila puno ng anxieties, puno ng pag-alala, puno ng kabalisahan dahil hindi sila naglingkod sa Diyos. Hindi sila nagpagamit sa Panginoon. Iniwanan nila ang paglilingkod kay Lord, nag-focus sila sa negosyo nila, palugi na ngayon ang negosyo nila. Iniwanan nila ang paglilingkod sa Diyos dahil may asawa na siya at mga anak. Palagi sila nag-aaway ng kanyang asawa. At sinusuway siya ng mga anak. At wala siyang legacy na maiwan. Hindi katulad kay Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kita mo mga kapatid? Mga tatay,
pasimuno kayo na dalhin ang anak nyo sa Lord. Hindi na yung hinahatak kayo ng asawa nyo palayo sa Panginoon. Kaya nagkakaroon ng mga family problem, dysfunctional family. Pag tiningnan mo yan, hindi nagsiserve sa Lord ang pamilya na yon. Kaya tandaan natin, si Lord ang bumubuo ng pamilya kapag buo ka ding naglilingkod sa Kanya. Kaya tandaan natin, walang protection sa buhay natin kapag hindi tayo nagsiserve kay Lord. And that is number 3. God protects your life. Kita nyo? Nasisira ang pamilya, sinisira yan ng kaaway, walang protection ng Lord kasi hindi kayo nagpapasakop sa Panginoon. Di ba? Anong sabi sa John chapter 10 verse 10? Nan dumating ang kaaway para magnakaw, manira, at pumatay. So, ibig sabihin, open ang ating pintuan para makapasok ang kaaway kaya ang pamilya nasisira. Dahil we eject God. Kaya inalaw si Satan na ang pamilya nasisira. Kaya tandaan natin, God protects us. He is our shield. He is our protection. Kapag siya ang ating protector, pag lumusob ang kalaban, siya maging shield. Kaya ang pamilya nyo na muntik ng masira, nabubuo ng Panginoon. Nakuha nyo mga kapatid? Dahil handa kayong magpasakop sa Panginoon. Kaya if you want to sustain your family, sustain your job, bless your work, i-bless ang pangarap mo sa buhay, go back to God and serve Him with all your heart, with all your soul. Yun ang sinabi sa Deuteronomy na ating binasa kanina. Tandaan natin mga kapatid, isang malaking pagkakamali na nakilala mo na ang Panginoon, tumalikod ka pa sa Kanya. No? Madelikado buhay natin dyan. Mangangani buhay natin dyan. Insulto sa Lord yon. At sasabihin ng Lord, bakit ko pahahabaan buhay nito? Nag-serve siya sa mundo at sumunod sa kadiliman. Kukunin ko na buhay niya. Kaya ang demand ni Lord sa Deuteronomy chapter 10, 12-13, matindi yon sa bayang Israel. And until now, sa ating mga pinili niya. Kaya tandaan natin, na open ka na, nabuksan ka na, lalo mong galingan, lalo mong husayan, lalong may improvement na nakikita sa buhay mo. Hindi ka pa-decline, hindi ka patalikod, kundi pasulong ka. And God protects your life. Protektahan ka ni Lord sa mga wrong people. Protektahan ka ni Lord sa mga toxic people. Ingatan ka ni Lord sa mga wrong information. Kaya alam niyo yung mga mahilig sa mga maling balita, nalalaso ng utak at isip, yun ang mga hindi nagsiserve sa Lord. Hindi nagpapa-mentor, hindi nagpapa-disciple. Kaya sagap nila ang wrong information at yakap nila ang mga maling tao. Walang protection ng Diyos sa mga hindi nagsiserve sa Kanya. Tandaan po natin yan mga kapatid. Kaya, pansinin po natin, lahat nating mga kapatiran, mga leaders, mga disciples, minsan nagkataon conflict ang schedule nila sa work nila. Nung nagpaalam sila sa kanilang bossing, pinayagan sila. At minsan pinaglalaban din nila ang kanilang pagsiserve sa Lord, na minsan ilang araw yan na wala sila. Pero dahil sila ay efficient, mahusay na nagtatrabaho sa kanilang secular work, ino-honor sila ng kanilang mga employer. Dahil alam ng employer, ang taong ito may takot sa Diyos. At ang taong ito, asset ng company namin. Kaya andoon yung protection ni Lord sa may mga trabaho. Ang iba takot. Ayaw mag-serve kay Lord, baka matanggal. Tuluyang natanggal sa work. Ang iba naman, pinaglalaban nila ang paglilingkod kay Lord, hindi siya matanggal-tanggal. Kasi takot ang employer, Diyos ang kalaban niya kapag tinanggal niya ang taong ito. Kita niyo mga kapatid, andoon yung protection ni Lord sa mga nagsiserve. Kaya tandaan natin, God protects your life.
Ang isang example natin sa Book of Daniel, pinaglaban nila ang faith nila, si Shadrach, si Meshach at Abednego. Mga kabataan ito. Di po ba? Ang iba hindi paglaban si Lord eh. May assignment daw na wala sa cell. Ang iba, kinorek lang sa boyfriend nila, girlfriend. Pinagpalit ang gawain dahil sa boyfriend o girlfriend. Sa time ni Shadrach, Meshach at Abednego, papatayin sila kapag sumamba sila sa totoong Diyos. At kailangan natin ng katulad ni Shadrach at Meshach at Abednego na mga spiritual people. At nang sila'y tinapon sa hurnuhan, nakita, hindi 3 ang naglalakad. 4. Ibig sabihin, that's the presence of God. At nang inalis sila sa hurnuhan, mga sundalo namatay sa sobrang init. Pero sila, kahit sunog na damit nila, walang nakita. Buo pa rin ang damit nila. Why? Makikita natin yung protection ng Diyos sa buhay ni Shadrach, Meshach at Abednego. And this is the picture of those who serve God. Ito yung larawan ng mga naglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Mga kabataan na matibay ang faith. Kabataan ngayon, marurupok. Kinurik lang, left the group na. Ang kabataan ngayon, mahina ang damdamin. Mahina ang pundasyon ng pananampalataya. Akala nila pag tumalikod sila sa Lord, buo sila, pero ang paglilingkod, mawala. Hindi. Binawasan mo ang buhay mo pag lumayo ka sa Diyos. Tandaan natin yon, mga kapatid. Walang protection ni Lord sa mga lumalayo sa Kanya. At marami nang nangyari yan, mga kapatid. Na-depress, nalungkot, at the same time, madilim na buhay niya. Nahiya nang bumalik kasi may pride pa din. Kaya tandaan natin, you are in the right track if you serve God. At lalo mong galingan, lalo mong husayan. Be as Shadrach, Meshach at Abednego na pinaglaban ang faith nila hanggang kamatayan. Ngayon, sobrang rupok ng kabataan, pag sinaway mo, kinorek mo lang, ikaw pa masama. Ikaw pa ang kontrabida, mga kapatid. Pero sila, bulag sila na hindi nila alam, masisira sila sa desisyon nila. Kaya tandaan natin, mga kapatid, dapat sumanib sa buhay ng kabataan si Shadrach, Meshach at Abednego. Fight for their faith. At alam nyo ba, na-convert ang hari dahil nakita nila buhay ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kita nyo, mga kapatid? Your life must be a testimony kapag you are willing to fight the good fight of faith in serving the Lord. Kahit buhay ang nakataya, hindi kami tatalikod sa Diyos. At ang Diyos, nag-preserve ng buhay nila. Ang Diyos, iningatan ang buhay ng kabataang ito. That's the benefits of serving God. Yun ang benepisyo ng mga nagsiserve sa Lord. Andoon yung protection ni Lord sa iyo sa wrong information, wrong people, wrong teaching. Ingatan ka ng Panginoon. And God will extend your life sa mga dangerous situation. Why? Because you serve Him with all your heart, soul, and mind. Mga kapatid, that's the benefits of serving God. Ibig sabihin, walang mawala sa iyo pag naglingkod ka sa Diyos. Lalong maraming mga benepisyo ang nagsiserve sa Lord. Kaya mangamba tayo kapag sabihin natin, kulang ang oras ko sa asawa ko. Baka kunin ni Lord yung husband mo. Kulang ang oras ko sa mga anak ko, mga kapatid, nakakatakot na statement yan. Pasensya na wala ako sa primary meeting, may overtime ako. Hindi ka naman yumaman, kahit yun ang gawin mo. Kaya tandaan natin, lahat ng gawain ng Diyos, pagpapala yan sa buhay natin. Sa ikabubuti po yan ng ating kinabukasan.
At yun ang legacy na maiwan mo sa pamilya mo, na ikaw, asawa mo, mga anak mo, nagsiserve sa Lord. Kaya naway sa umagang ito, nakita ninyo ang kahalagahan ng pagsiserve sa Lord. Kaya sa ating pagtatapos, the favor of God is manifested in the lives of those who value Him. Nakikita talaga sa buhay ng mga naglilingkod ang pagpapahalaga ng Diyos. He blesses those who dedicate their lives to serving Him. Binibless ni Lord ang mga naglilingkod. Pansinin ninyo, inuutangan ka palagi ng mga hindi nagsiserve. Pansinin niyo mga kapatid, isang example lang yan. Tingin nila sa iyo, napakayaman mo. At sino mga umuutang sa iyo? Mga hindi nagsiserve sa Lord. At clear sa Bible, you are the head, not the tail. Hindi ka buntot, ikaw ay ulo. Kita niyo mga kapatid, hahabol ang pagpapala sa mga matuwid na nagsiserve sa Lord. Sa mga wholehearted na mga tao na ang buhay binigay sa Lord. Pag kinapos ka, God will supply all your need. Mag-o-overflow ang pagpapala ni Lord to bless other people. Ang karamihang alam ko na talagang 101% nag-serve kay Lord, binibless. Spiritually, materially, everything. Andoon ang pangako ng Panginoon. Hindi kinakapos, hindi kinukulang. Sinusupply ni Lord. Ang iba 24 hours nagtatrabaho, may sakit na kulang pa rin ang kinikita dahil tinapon niya ang pagsiserve sa Lord. Ina-underestimate niya ang Diyos sa buhay niya. At ngayon, gapang, puno ng kabalisahan. Kita niyo mga kapatid? Naway sa umagang ito, nakita ninyo the benefits of serving God. Sa mga naglilingkod ngayon, galingan nyo pa, husayan nyo pa, diretso lang sa ginagawa natin sa Panginoon. Mag-akay pa tayo ng mga taong nabulagan sa katotohanan. Dahil ang buhay na ito, hindi puro kain, tulog, hindi puro trabaho lang. Ang buhay na ito naka-built in to serve God. Dahil siya ang may bigay ng buhay at anytime, siya din ay may karapatan bawian tayo ng buhay. Lalo na kung hindi natin siya inuugnay sa buhay natin. Naway ang mensaheng ito is a warning to all of us. Serving God is not an obligation, but serving God is a privilege, an opportunity, and a benefit to all of us. Before we hear the music o praise and worship song ng ating CGS Philippines worship team, ihanda natin ating mga puso ngayon. Pasalamatan natin na may Diyos na nagligtas sa buhay po natin. That is why we celebrate our communion today. Sige po mga kapatid, kunin ninyo ang tinapay at alak. Nandyan ngayon sa mga misa ninyo. Pasalamat tayo, may Diyos na nagligtas sa atin. That is why this is the reason why we serve God. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos dahil isa tayo sa mga nagbenepisyo ng kaligtasan. Mga kapatid, kaya hawakan po natin ang ating mga tinapay at ganun din ang alak na nandyan na inilaan po natin. Isang paalala sa atin na lalo kong husayan ang paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi ko pala ito dapat binabaliwala. Ito pala ay isang pakinabang sa buhay ko. That's why we celebrate our communion. Palaala ito sa ating lahat sa ginawa ni Kristo sa buhay natin. Hawakan po natin ang ating mga tinapay. Noong gabing sa ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, "Ang sarong ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay
at uminom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Damhin po natin ngayon ang mensahe ng awitin dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Truly, Lord, as for me and my house, we will serve you. Come on, church. Your love, oh Lord, your strength to my soul, hope for tomorrow, it won't let go. Your presence is the joy of my life. To you I lift my eyes. Once again. Your love, oh Lord, is strength to my soul, hope for tomorrow, it won't let go. Your presence is the joy of my life. To you I lift my eyes. As for me and my house, we will serve the Lord. We will sing of your love forevermore. As for me and my house, we will serve the Lord, serve the Lord. Your word alone, a lamp to my feet, a light to my path as you're leading me. Your ways, oh Lord, are higher than mine. To you I lift my eyes. Let's clear. As for me and my house, we will serve the Lord. We will sing of your love forevermore. As for me and my house, we will serve the Lord, serve the Lord. Oh, as for me. As for me and my house, we will serve the Lord. We will sing of your love forevermore. As for me and my house, we will serve the Lord, serve the Lord. Oh, we'll serve you. Not only me, with my family, oh Lord. We will give our lives to serve you. Thank you, God. Open up every door, write it on every wall, sing it in every room. Yes, Lord. Open up every door, write it on every wall, sing it in every room, Jesus. Oh, open up every door, write it on every wall, sing it in every room. Open up every door, write it on every wall, sing it in every room. Oh, once again, open up every door, write it on every wall, sing it in every room. For the last time, open up every door, write it on every wall, sing it in every room. Oh, as for me and my house, we will serve the Lord. We will sing of your love forevermore. As for me and my house, we will serve the Lord, serve the Lord. As for me and my house, as for me and my house, we will serve the Lord. We will sing of your love forevermore. As for me and my house, we will serve the Lord, serve the Lord.
up every door, writing on every wall, singing in every room. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakita namin, O God, may kulang sa buhay namin pag hindi kami nagsiserve sa iyo. Akala namin added time, added effort, added responsibility. Ito pala, Panginoon, ay nakaplano na sa amin na mag-serve sa iyo. Plinano mo ito. At kapag hindi kami nagsiserve, malaki ang nawala sa buhay namin. I pray lahat na nakikinig ngayon, Panginoon, are willing to be useful in your kingdom. Lahat kami dapat mag-desire, gamitin mo kami, Panginoon. Katulad kay Propeta Isaiah. Dahil nakita namin, it's a privilege na kami ay pinili mo, binukod mo, niligtas mo upang maglingkod sa iyo. Hindi nakatunganga lang amang palagi, bagkus ginagamit sa iyong ubasan. That is why we have our cell group, we have our training process upang maaming ma-appreciate lalo, O God, ang sarap pala mag-serve sa iyo. At matutuwa ang langit kapag nakikita sa amin kami ay nagsiserve. Kami ay naglilingkod sa iyo, Panginoon. I pray, continue to convict all of us na all of us are willing to serve you, handang maglingkod sa iyo sa kabila ng mga maraming kaabalahan sa mundong ito. We know, Father God, all things are possible. I pray blessing to all your people today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.